Di sa lahat, welcome to my channel. This is Andy Rabino TV Tech. Meron tayong gagawin isang AM/FM na radio or 3-band with short wave. Ang issue dito ay may power daw, sabi ng may-ari. Tapos merong nagre-response yung speaker pag na power on. At iilaw itong kanyang pulang ilaw, pero walang sound or walang signal or audio na lumalabas. Okay, so testing natin para malaman. Pero bago natin ipagpatuloy, shout out sa lahat ng mga nandyan. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Click the notification bell, piliin ang all para maging updated kayo sa aking mga i-upload na video. At pakishare na rin kung nagustuhan nyo ang video natin. Sa video natin na ito, ibabahagi ko yung tamang pag-repair sa ganitong problem na may power at walang audio. Okay, niready na natin lahat para maibahagi natin ng maayos itong ating video. At yung shoutout natin sa susunod na lang Pero sa ngayon, dito tayo pupuko sa ating nire-repair. Ito po ay AM/FM radio with short wave. So ito ay ginukonsider na 3-band radio receiver. Ngayon, ang ating pakay dito ay maipaandar natin at mabigyan natin ng kasiyahan yung ating classmate na si shoutout kay classmate Edgardo. Ito yung radyo ay hindi natin na ito masyadong tinatanggap. Pinipili na lang yung ating mga close kakilala or kamag-anak dahil nga ito ay pahirapan sa piyesa, pahirapan sa pag-troubleshoot kasi SMD at malimit tayo makakita ng ganitong mga trouble kasi mura lang yung bili, tapos hindi na pinapatuloy kung malaki na ang gastusin. So dito i-share ko lang ito para sa mga nagsisimula na mag-repair at nag-aaral sa pagka-electronics na nagsisimulang magtanggap, mag-ayos ng mga ganitong uri ng unit. Ang ating ginagawa ay nagre-repair tayo ng iba't ibang klase ng unit, lalo na sa mga TV, amplifier, malakihan, yung mga LCD TV. Pero ito, dahil ito ay may dala na LCD TV yung aking classmate kasama itong radio, so itong uunahin ko ang radio. Ngayon dito tayo. So ito yung kanyang plug at ito ang ating outlet or extension. So saksak natin. Yan, lumalagapok yung kanyang speaker. At ito nga ay walang sound kahit na i-full volume natin, naka full volume na, sagad na, tapos wala pa ring sound. Ngayon titingnan natin dito yung kanyang supply. Ito ipapatong natin para makita dito. Yan, titingnan natin una-una yung supply kasi yung nagpapagana ng unit ay supply. So ito dito meron tayong capacitor, merong capacitor, ito capacitor din ito. So dito tayo magti-check una, kahit na hindi natin alam yung specific voltage na ibibigay dito, pero titingnan natin yung ating capacitor kasi ito naman ay almost 3 volts lang dahil dalawang baterya lang. So 3 volts hanggang 5 volts lang dito ang kailangan or 3.7. So dito tayo sa ating filter, dito tayo sa may audio. Ito po yung audio IC, ito po yung kanyang regulator at ito yung kanyang power supply dito galing. So meron yan doon na diode na bridge at pupunta na yan dito. So i-check natin yung papasok na supply dito. Ayan o, meron tayong mababa lang, meron tayong supply dito na 2.8. so i-off natin, tingnan natin. Meron tayong 15 volts kasi wala siyang load, naka-open, walang pupuntahan yung kanyang voltahe dahil naka-stack lang yan sa malaking filter na 2200 microfarad na I think 16 volts yan kasi 15 volts yung naandito na supply na nakita natin. Ngayon i-on ko siya, monitor natin dito. Yan, hindi lang makita, tinatakpan ng kamay ko, i-on ko siya. Yan o, meron lang tayong 3 volts na kung sa FM, 2.9 kung sa AM. Yan, okay, so nasa AM tayo. Tapos titingnan natin dito sa secondary na supply, meron lang siyang dito sa may regulator 1.6
at mababa ito, hindi ito normal. Tapos dito sa may audio amplifier natin, meron lang 1.6 din, so hindi ito normal. So ang una kong gagawin, dahil bumagsak yung kanyang voltahe, ito ay regulator. Tapos hindi lang kasi masyado natin ma-zoom in dahil wala tayong tagahawak ng camera. So ipapaliwanag ko lang, itong resistor na ito ay 0 ohms dahil may tatak siya na 0. Tapos naka-connect sa gitna ng ating regulator. So dapat meron itong lalabas na supply dito dahil yung ating filter dito sa may regulator ay 1.6. So bumabagsak yung supply na kailangan ng ating audio. So ang gagawin ko na sa sunod, bunutin natin. Tapos ito yung 0 ohms na resistor. Ito po ay actual na troubleshooting dito sa paggawa natin ng ganitong mga unit. Para ito, ang video na ito ay para po sa mga baguhan, na mga nag-aaral na gustong matuto sa electronics, kung paano step by step natin na bibigay. Kasi yung ating dumirekta ako dito, hindi na ako nag-check ng plug, hindi na ako nag-check ng mga kung ano-ano pa dyan, transformer, etc. etc. Dahil po, sabi nga ng customer ay lumalaga po kayong speaker, nagpa-power on, may standby dito na makikita na kulay pula pero walang audio. So dumirekta ako sa loob kasi nagbabase tayo ayon sa sinasabi ng ating customer. Ngayon ito, tinanggal ko yung resistor na 0 kasi fusible yan, mula dito sa regulator patawid dito sa ating audio IC. Saksak natin para makita. Tapos monitor natin yung supply dito sa kapasitor na. Yan, dito tayo sa kapasitor na dito sa regulator. Yan o, meron tayong 6 volts, di ba? Tapos dito tayo sa tatawiran niya, ayan o, meron tayong 6 volts dito na lumalabas mula sa kanyang regulator. Kasi nga ito po ay pwedeng maging 3 volts hanggang 5 volts yung kanyang supply. So nagiging 6 volts yan dahil wala siyang load, dahil tinanggal ko itong fusible resistor na 0 ohms papunta dito sa ating IC. Ayan, ipapakita ko sa inyo na itong resistor ay papunta ito sa ating IC. Ayan o, di ba? Papunta yan dito sa ating IC. Ayan, titingnan natin. Ayan o, papunta yan sa IC. Yan. So nakita nyo na yung tinanggal ko ay papunta sa ating audio IC. Ang susunod ko na gagawin, kasi yung 1.6 ay umakyat sa 6 volts nung tanggalin ko ito. Ibig sabihin, tinanggalan ko ng load yung regulator dahil yung itong linya na ito ay papunta dito sa IC. Ibig sabihin, wala na siyang load. So normal ito, wala na tayong problema doon, wag na tayong pag-isipan doon. At ito pala, kung makikita, ito ay kinain ng kalawang, dinugtong ko lang yan, hindi ko na ipinakita sa pagsimula ng video. Okay, so ang next ay tatanggalin ko itong ating audio IC. Nakasiguraduhin natin na naka-unplug yung ating unit para iwas tayo sa accident. Yan ha, pag nag-ayos tayo ng mga ganito, lalo na electricity, ay kailangan nating mag-ingat. So para safety ay tanggalin natin sa outlet. Yan, so tinanggal ko na yung IC at ilagay natin siya doon sa kanyang mga kasamang tornilyo or screw. At itong ating circuit ay linisan muna natin para maiwasan natin yung bridge or yung mga tumatawid na hinang or tingga, lead or ano ba tawag dyan. Okay, so ayan, nilinis na natin. At linisin ko din yung maingay yung motor. Pasensya na kayo, nasa tabi ng kalsada yung aking shop. Linisin natin dito. Yan. Tapos natin malinis, ay ibabalik ko yung resistor. Ito dito sa video natin ay ipinapakita natin kung paano tayo mag troubleshoot. Yan, so binalik natin yung resistor na
0 ohms or may tatak na 0. Yan. So kailangan nating linisin muna yung pinagtanggalan natin para lapat na lapat yung ating pagbalik ng fusible resistor. Okay. Excuse me, namamaos tayo. Ngayon ibalik ko na yung resistor. Ayan, tapos okay, naibalik na natin yung resistor. Ngayon nabalik ng resistor, babasahin natin uli yung supply dito kung nagnormal na ba. Okay, saksak natin. Tapos tingnan natin dito ngayon kung yung 1.6 kung okay na ba. Yung 1.6 naging 6 volts pa din, 7 pa iba-iba. So ito, ayan, pagtawid sa resistor ay ganun pa din. So dito na tayo sa filter na nandito sa kasama sa audio. So meron tayong 7 point or 7.9 or 6.9 to 7 volts. So meron tayong supply na dyan. So ngayon, dahil nagbalik sa normal yung supply, ay gagamitan natin ang audio tracer na gawa ni Sir DIY Pinoy Technician or audio finder. Yan. Okay. So dito tayo sa ground, tapos sa gitna ng volume. Ayan, titingnan natin kung anong audio meron dito. Yan o. Ayan, so buo, may audio, naka FM, lagay natin sa AM. Ito. Ayan, so full natin ang volume, naka full na. Titingnan natin kung malinis ba ito. Ayan. So buo yung ating tuner, meron siyang signal, nagsisilik naman siya ng AM at ng FM, tapos nagsisilik naman siya ng station. So ibig sabihin, confirm natin na sira yung ating audio IC. Ngayon, meron naman akong nakahanda na nabili sa online din. Ito, yung SMD na IC, kasi SMD IC ito. Ayan o. Ipapakita natin sa inyo para maniwala kayo na totoo yung sinasabi ko. Ito, SMD na IC na may number na 8002. Ngayon ito, lagay na natin doon sa tabi. Tapos kukuha tayo ng isa. Nakakakuha na ako dito ng isa. Bali, pangalawa na itong gagamitin ko. Ayan, ito. So kanina bago ko tinanggal, meron niyang guhit. Ayan o, tinandaan ko na dito nakatama yung kanyang may dot or number 1. Ito, may dot. Ayan, kita ba? Hindi makita kasi ayan o, ayan, may dot. Ito siya. So dito yan tatama. Ngayon, bunutin muna natin sa outlet. Ayan, nabunot na. Tapos ilagay natin dito sa circuit. Ayan. Tapos lagyan natin ng soldering lead na isa dito sa isang lalagyanan. Ibalik natin siya dito. Okay. Yan. So nailagay natin dalawang paa sa ikis doon sa kabilang dulo at dito sa kabilang dulo. Ayan, lagyan ko ng lead. Yan siya oh. Ayan, dito sa kabila ay ayan, ganun din, lagyan natin. Tapos ihinang lang kasi malaki yung aking panghinang, kaya lagyan natin ng soldering paste. Kunti lang mapuno. Ayan.
At yan na, hinang na natin. Nanginginig yung kamay natin dahil paguda si Andy. Kasi nga napakaliit ng mga parts ngayon. Kailangan doble ingat. Suriin natin kung tama yung ating ginawa or connected na ba siya. At nakita natin dito na may isang hindi kumonikta. Kaya ayusin natin. Ayan. Kasi mahirap nga dahil napakaliit. Kailangan natin gumamit ng magnifier. Ito, hindi. Sabi ko nga hindi natin pwedeng madaliin ang mga ganitong gawa or gawain or gagawin. Linisan natin. At i-check natin yung kanyang supply. Okay, i-check yung kanyang supply. Saksak natin. Ayan, meron ng audio at popcorn siya or motor booting. Tingnan natin dito sa capacitor kung meron siyang supply dito. Saksak natin. Ayan, meron siyang 5 volts. So may audio na siya. At may problem pa. Okay. So titingnan natin kung post muna natin kasi hanapin natin para hindi mapuno yung ang memory ng ating phone. Okay, tuloy natin. Meron pala tayong natanggal na sagi kanina. Ito ang capacitor. Kumuha lang ako dito sa board sa top board ng LCD TV. At pinalitan natin yung capacitor dyan. Yung nilagay ko ay 104. Tapos yung katabi niya ay 52. So wala akong makuha 52. Pwede ako mag-series parallel. Pero umandar naman. Kamusta inyo karang nga pag daya karang digam kung nga giramson kabay pa. So okay na. Solve na yung ating ginawa. At ito po ay atin ang isasarado dahil marami pa tayong gagawin. So sa lahat ng mga nandito sa ating nanonood, maraming salamat sa inyo. At kung sa palagay nyo ay nakatulong ito sa iba at mayroong matulungan na nag-aaral, ay pag-share naman ang video natin. So uulitin ko, ang problema ay nagpa-power, walang sound sa speaker na lumalabas pero nagre-response parang may lumalagapok sa speaker pag na-on natin pero walang sound. Tapos nag-check tayo na dito sa input ay meron naman siya gamit yung ating hybrid DSR meter gawa ni Sir DIY Pinoy Technician Official. At yung tiningnan natin yung voltahe ay 1.6 lang. Bumagsak nung tanggalin natin itong resistor ay nagnormal dito. Tapos tinanggal natin itong IC, binalik natin yung resistor, naging normal din yung supply dito sa filter. So kinukonfirma natin na yung sira ay itong kanyang audio IC na siya yung nagpapa-drop ng kanyang supply. So pinalitan natin ng bago ito. Dito tayo kumuha at ito yung sira. At ito na siya, kinabit na natin. Kaso lang nung ikabit ko ay nag motor booting kasi nga may nasagi pala ako at nawala na kapasitor. So buti na lang mayroon tayong nakuhanan at pinagbabase na lang natin sa size kasi nga nawala yon, hindi natin napansin kung saan napunta kasi nasagi ko nga. Ngayon paandarin natin uli. High school ba nagamumuro makasama ng mga college students. Okay. Naman na ay. So ito na at tapos na.
Ngayon ibabalik ko na lang itong kanyang FM antenna dito sa kanyang naputol na pinanggalingan ng antena. Ibalik ko siya dito at ayun na. So itakip ko na siya at ibalik ko na siya dito. So ang problem lang ay walang audio. Okay, so yun na. At sa inyong lahat, hindi ko na ipapakita ang pag-screw. Dito ko na tatapusin ang video at tapos na ito at gawa na. Salamat po. Don't forget to subscribe, like, and share. Comment din kung anong gusto nyo na gagawin natin sa ating mga video.